Welcome to another adventure of Kid and Dad Motovlog, and for today's episode, samahan niyo po kami pumasyal sa Louisiana, Laguna. Sikat na sikat po itong lugar na ito sa napakaraming magagandang falls, and it's also the perfect time para matesting natin sa isang long ride at napakabigat na load yung ating QJ Motor ATR 160. So ano pang hinihintay natin? Tara, let's! So yun na nga, it's time to go, and napakaaga ng aming take off galing sa aming bahay. Papunta naman dun sa aming meet-up place, which is dun sa Shell Pugon sa may Marcos Highway. As you can see, talagang madilim pa, no? Wala pa talagang kahit na konting bahid ng pagsikat ng araw. And mas maganda to, at least mas maaga tayo makakarating sa ating pupuntahan, since it's nature tripping. Mas maganda na mas maaga, mas presko sa pakiramdam. Stopover muna tayo dito sa may Uni Oil sa may kanto ng Timog Avenue at E. Rodriguez para magpa full tank, para pagdating natin sa Shell Pugon, wala na tayong gagawin doon kundi maghintay na lang. At nandito na po tayo sa Marcos Highway, malapit na tayo sa Shell Pugon, at makikita nyo po, no, na sumikat na bahagya yung araw. Finally, touchdown po tayo sa Shell Pugon. Hopefully, nandito na rin yung ating mga kasama para konting hintayan na lang, prep na agad, and take off na agad. And nandito na tayo, and natanaw na rin natin si Master Bart. Yan, si Big Bart. And parang ang wala na lang is si Van. So hihintay na lang tayo for Van, and after that, pagdating ni Van, take off na kagad tayo. So eto, no, after a few minutes lang dumating din kagad si Van. So magandang sign yan, medyo maaga-aga tayo makaka-take off.
So nandito tayo ngayon sa Wesley's Food Park. Mumura ng mga pagkain nila oh. So nandito tayo, kalalagpas lang natin ng Sampaloc, tama ba? Lumagpas na ba tayo ng Lumagpas na ba tayo ba ng Sampaloc? Hindi pa no? Dito pa no? So bago mag-Sampaloc to. May tuyo ka pa dyan? Dito na. May tuyo?
dito sa part na to, no, makikita natin yung capability ng ating ATR 160 pagdating sa cornering. So nag-uusap kami ng anak ko dahil naka-intercom kami na pinag-uusapan namin na sobrang saya namin do sa performance ng ATR 160. So itong scooter na to ay built talaga for road use and a little bit of off-roading. It's an ADV or an adventure scooter, but nakita nyo naman na dito sa part ng video na ito na naiihiga naman namin talaga ng medyo maganda-ganda, no? So alam mo yun, ang ganda nung tuning ng kanyang front and back suspensions. That shows naman dahil ayan nga, that's a proof na maganda yung kanya mga suspension dahil nai-corner nga natin siya ng maganda, no? So yun, na-share ko lang, and hopefully ito sa mga fellow ATR 160 users ganun din yung inyong experience. Layo rin, no? Layo rin pala, no? Putik yan. Parang... Ito, chicherya. Ito tayo. So dito sa part na ito medyo malayo-layo na to, no, and ang nasa harapan is si Patrick, tapos si Van, tapos ako, tapos nasa likod yung friend ni Patrick. Now sa sobrang ganda ng kalsada rito, as in sobrang patag niya, ang gaganda ng kurbada, bibihira lang yung mga lubak, sobrang nag-enjoy kaming tatlo, si Patrick, si Van at ako, and lumagpas kami kasi may lilikuan na pala dito papunta dun sa falls na tina-target namin. So siguro mga roughly mga 2 minutes pa kaming dumiretso from dun sa lilikuan, and nung nahalata namin na wala na sa harapan namin or wala na sa likuran ko pala yung friend ni Patrick, is nag-decide kaming maghintay ng konti, and nung talagang hindi pa siya dumadating, nag-U-turn kami. Ayan, yan. So nag-U-turn kami kasi nga worried kami na may nangyari sa kanya, kasi parang yun nga, parang mga 2 minutes yung pagitan namin, kasi huminto na siya dun sa lilikuan papunta dun sa falls. So ayun, binalikan namin, and ayun, nakita naman namin siya, and from dun lumiko na kami dun sa talagang pupuntahan namin na falls. Lumagpas na tayo? Ha? Lumagpas na tayo? Lumagpas na tayo. Lumagpas pala tayo. Putik yan. Lumagpas na pala tayo. Kaya pala minto siya. Kaya pala. Kasi na kurbate. Kaya nga, nag-enjoy ako Hype tayo.
sa part na ito medyo natuwa rin ako kasi as you can see medyo off-road siya, no? So magandang way rin at magandang time para ma-testing naman natin yung off-road capability naman ng ATR 160. And as far as I can observe, napakaganda naman talaga ng tono ng kanyang suspension, no? Para siyang naka-balance nasa gitna. As you can see do sa previous part ng video, pinangwalwal natin sa kurbada. Ngayon naman, pinangwawalwal naman natin sa off-roading. And wala rin akong makitang any signs of weakness niya pagdating sa light off-roading. Napakaganda pa rin talaga ng response nung kanya mga nung fork sa harap at nung shock sa likod. Yan. And dito sa part na ito tumigil tayo kasi ito na yung dead end. However, hindi pala ito yung ating pupuntahan na resort. Actually same falls lang yung patutunguhan nito. However, hindi ito yung resort na talagang pupuntahan natin, ibang resort ito. And parang mas maganda kasi dun sa isang resort talaga na tina-target natin kasi ano talaga yun, no? Full blown na resort talaga yun. May mga amenities, may iba't ibang amenities, may mga iba't ibang attractions, maganda yung lugar, may mga concrete buildings, while yung kaninang napuntahan natin, yung natigilan natin is talagang parang magbabayad ka lang ng tour guide, lalakad kayo, mag-trek kayo ng parang mga, sabi nila parang mga 45 minutes para makapunta dun sa falls na pupuntahan natin. So ayun, nag-decide kami na hanapin na lang talaga yung resort na tina-target namin kahit na medyo alanganin, no? Kasi nakatigil na rin tayo doon. Nahihiya na rin kami na humindi, pero yun, kinapalan na lang din namin yung mukha namin kasi talagang parang di namin type yung lugar eh. So yan, umatras kami and ngayon hinahanap na namin yung resort. Naligaw-ligaw na kami. Ayan, kung saan na kami napunta kasi doon sa looban, sanga-sanga rin yung daan. And eto, napadpad pa kami sa isang residential lot, no, or space. And we have to turn back again and continue searching for the right resort. Kaya yun. Bahay na din dun eh. And then as you can see, talagang light off-roading, no? Napakaganda talaga nung suspension ng ATR 160. Wala talaga akong masabi. Promise, hindi lang dahil naka ATR 160 tayo, but it's an honest opinion, an honest observation during those times. So ang ginawa natin is nagtanong-tanong tayo doon sa mga lokal doon. Hindi na natin na i-video. Bumili pa kami nung parang bibingka na gawa sa buko para lang makapagtanong, para hindi nakakahiyang mga bala. And yun, tinuro tayo doon sa tamang way papunta doon sa resort na pupuntahan natin. Alright, sa wakas nahanap din natin yung ating resort. So ang pangalan po pala niya ay Pilgrim's Dream. Yung pangalan ng falls mismo ay hindi ko matandaan ngayon, no? So tingnan na lang natin as the video goes by. Pilgrim's Dream Resort, Louisiana, Laguna. Daming tao. And pagpasok natin, right away napansin natin na napakarami ng mga nakaparadang kotse, pati na rin ng mga motor. It's a Saturday, so we are expecting a lot of visitors and tourists talaga, no?
So nandito tayo ngayon sa registration area. Medyo marami yung tao ngayon kasi weekends. 9 na regular day tour pa. Po kayo ng hagdan, pa-pyramid po. Right side, sa Gardic Ring yung receipt ang binayaran nyo sa amin. Sa Rotonda Dream po, ang signage. Another Dream po, signage pababa. Basta mapagdaan, pababa lang po. Shower, balik na lang po kayo sa dito. Dito po yung shower. Dito yung shower. So iiwan na lang natin yung mga Mga gamit damit natin. natin. Yung helmet, miss, pwede pong iwan. So yung helmet natin, iiwan na lang din natin dito. Asan yung man-made pool? Ha? Nandun, magkakatabi lang yun, di ba? Yung man-made pool dyan. Dito yung man-made pool, pero hindi allowed siya paliguan. Madumi. Ah, madumi yung tubig. Okay. Okay. Ayun yung narinig ko kanina. Kala ko yung falls ang madumi. Hindi, false brown yung tubig. Okay pa. Oh, may dala kaming tsinelas. Yung binili pa namin sa Nasugbu. 50 pesos isa. Titibet nyo dito eh. Kalo kasi malapit lang yung trekking, 5-10 minutes lang. Malayo-layo rin. No, master, no? Malayo rin yung lalakarin ng Malayo konti, din no? yung lalakar. Siguro mga 10 minutes din yan, no? Okay, Brian. Pang walking mo to, no? So pakita lang natin yung aerial view ng vicinity. Nandyan yung opisina, may mga rooms yata na for rent dyan. However, wala dito yung falls, no? So magte-trek pa ng para mga 20 minutes yata. Ito yung mapa ng buong Pilgrim's Dream Eco Farm and Resort. I'm the map. I'm the Dora. map. Ano tayo Kataboy, mag-aaral? I'm the map. Dora. Dora, I'm the map. Dora. Oh, dito tayo ngayon. Dora, the explorer. Oh, come on, dyan tayo ngayon, oh. Cheers. Dyan tayo. Diretso daw doon sa may pyramid. Ay, sa pyramid, pagdating sa pyramid, kanan. Diretso. Ayun, paakyat doon sa Ayun, kaliwa. oh. Pagdating daw doon sa may yung parking sa may kubo tent. Bababa tayo. Dapat pala na medyo maaga-aga tayo. May bubong yung dapat natin. 450 NK, oh. Yung luma. Yung luma ba yun? Bago yun. Bago. Dream Falls, Dream Spa, helipad, zipline. Hindi siya mainit. Talagang ano siya. Yun yung zipline, no? Hindi, masakit lang talaga sa paa. Kasi pinitigilan yun. Diba? Ganda. Galaw. Dilag-lolo dito. Yeah, so eto, paakit na tayo sa pyramid. At eto yung helipad, oh. Kaya ayoko na hiking. Tangin na, Mick. Tapos gusto nyo pa doon sa 45 minutes. Sa 45 minutes pa tayo, gusto nyo. Doon sa 45 minutes, malamang pagdating natin doon sa falls. Plakda tayo lahat doon. Ayun, oh, ganda, oh. Ooh. Picture tayo dito, master. Yan, oh. Solid na solid din yung yung lugar, oh. Pipilitan pala tayong dito na bumili ng meal pag nagutom tayo. Ang layo rin ng lalakarin natin palabas. Tapos magmamotor pa tayo. Wait lang mga guys. Papa ako. Papa na. Medyas ko na lang. Hindi, kahit yung medyas tanggalin mo na. Tanggalin mo yung medyas. Dudumihan lang. Sakit eh. Patay ka. Layo ba? Iwan ka na ba? Layo pa. Ilan daw? 45 minutes. Yun. Pababa. Pero pababa. Pababa. Ang pabalik mo ba yung problema? Hindi ganun din pala, parang yung falls din. Mag-roll na lang ako. Thank you po. Thank you po. Pwede naman pala mag-roll yun. 20 minutes. Kaya naman pala 20 minutes. Mag-roll na lang ako. Parang dun din pala sa pinuntahan na. Sa Pero pupunta patag natin. lang dito.
Sementado lang. Doon, ano, Doon, bundok talaga. Nakatingilas kasi kayo. Nakatingilas kasi kayo. Layo, men. Nakapa kasi ako eh. Oo. Isipin mo. Close up natin. Huwag naman. Ang dumi ang pako na. Kaputi ka na eh. Dapat nagmakaawa ka na lang Kuya, magmakaawa. hanggang dito lang sa parking. Baka pwede na mahiramin yung 80. Uy, ano ba yan? Ilang minuto na kami naglalakad, kuya. Wala Ano pa ka, sa gitna. pre? Namamalata, nasa Reno. Oo. Doon yun sa Quiapo. Asa Quiapo ba yun? Lagpas na. Oh, may dormitory na. Baka pa uwi, ganyan yung kalsada. Ayun, oh. Ang tarik. Hindi ma-justify nung camera yung yung depth niya. Grabe, katarik. Huwag doon na magkakilit. Ayan o, kaya niyan. Yan. Alam mo. Paano yung gamit? Laman yun. Open dito. Kaya, gusto mo gamitin? Alin? Yung? Ito. Matuloy ka? Mamaya. Noong una, very hesitant tayo magpalipad ng drone kasi medyo puro tubig, no? And malakas yung hangin, so nakakatakot talaga siya na baka kung saan mapadpad yung drone or malaglag sa tubig. Pero kinalaunan, okay naman, nawala na yung kaba natin and nakapagpalipad naman tayo na maayos. Bababa ko konti. Ay, sorry, nagpipicture pala sila. Bigla lumingon. Yes! Alright, so Kuha tayo ba to? tapos na kami mag-picture. Maliligo na kami maya-maya. Ganda rito, solid. Ang daming mga pwedeng pestuan na libre lang naman. Yan, ang daming mga tables and chairs. Libre lang po yan, lahat. Tapos pag maglalangoy ka dito sa parting falls, kailangan mo mag-rent ng vest po. So 50 pesos yung vest kapag ka pupunta ka dyan. Actually pwede namang wala, kaya lang syempre nasa sayo pa rin yun. Pwede namang wala, no? Na lang. At ako isa lang. Huwag na ako. Isa lang. Yan, so sa part po na ito, yung ating DJI Osmo Action 4 ay medyo nagloloko, no? Kung mapapansin nyo, nagpuputol-putol yung kanyang video recording. And ang naisip ko na reason is because napakalamig po. Nilubog ko kasi yung ating camera sa tubig and siguro hindi siya resistant sa temperature, no? Kasi dito lang naman siya nagkaganyan. So ito yung bibingkang binili ni Master Bart. Masarap daw. Puro buko raw yung laman niya. Ha? Konso na lang ulang. Ito lang kami. Warm up muna tayo. Cool down. Cool down pala, hindi warm up. Tirang paa na. And there goes the saying na everything has its ending, be it bad or good. So yan, so sa part na ito magpapaalam na muna tayo and iiwan ko na lang kayo ng mga clips pa nung ating stay at mga ginawa dito sa resort or sa falls na ito. And as an ending part,
yan, bibigyan natin ng rating. Dalawa yung bibigyan natin ng rating for this video. Yung ating resort na pinuntahan, and of course yung ating QJ Motor ATR 160. So yung ating pinuntahan na resort, napaka solid naman talaga, no, and napaka budget friendly. Sobrang mura lang po ng entrance dito, kayang-kaya po ng kahit na sino. Yun nga lang, medyo malayo-layo siya from Manila. And kami naka-scooter kami. It took us roughly mga almost 4 hours ng continuous driving. Hindi kasama yung mga stopovers, yung mga kain namin. So talagang medyo malayo-layo talaga siya. But sobrang worth it, no? So pagdating mo dito sa lugar, talaga naman mamamangha ka dun sa ganda ng nature dito. Kung ikaw ay isang nature lover, talagang sobrang magugustuhan mo ang lugar na ito. And ang isa ko lang masasabi is siguro sana meron silang mga meron silang mga caddy or tricycle or sidecar na pwede maghatid sa mga guest nila from dun sa office nila papunta dito sa kahit malapit lang dun sa mismong area, dun sa mismong falls, kasi medyo malayo-layo talaga siya, no? And I just realized na yung mga matatanda, lalo na yung mga may mga arthritis na, medyo mahihirapan sila sa mga dadaanan, no, do sa 30 minutes na trekking papunta dito sa mismong falls. But nonetheless, sobrang solid talaga niya, as in pagdating mo doon talagang mapapawi naman talaga yung pagod mo sa pagte-trek. So okay lang yan, sobrang sulit naman. And of course, bigyan din natin ng ating review yung ating ATR 160. As I've mentioned, dalawa kami ni Kid. Mas malaki na actually sa akin si Kid. I'm 5'8", so si Kid siguro mga 5'9" or 5'10". Mas payat nga lang siya sa akin, pero mabigat pa rin kami pag pinagsama yung weight namin dalawa. And also, ang dami naming sobrang dala-dala, and napakabigat nung aming top box rack, yung K3. Alam ng mga tropa natin yan na naka K3. And yung laman ng ating top box and yung laman ng ating U-box, punong-puno. So talaga napakabigat namin, no? And as you can see sa video, nagawa 104 siya. So it's really not bad for a 160. And yung kanyang performance, as what we have mentioned, ang pinaka natuwa tayo sa kanya ay yung kanyang suspension, yung front fork, and yung kanya rear shock. Talaga namang sobrang all around, no? Balance na balance. Pwede sa cornering, pwede sa road, pwede sa rough road. So talagang kahit saan pwede mo siyang dalhin. Hindi siya nakakatakot kasi kahit ano man yung madaanan mo na kalsada, kasi minsan hindi natin expected na may madadaanan tayo na mga malulubak or mga hindi sementadong daan, no? So with this one, with the ATR 160, an adventure scooter, kahit saan mo siya isabak, hindi ka matatakot. So wala kang alinlangan na ano man yung ibigay sa iyo na kalsada, basic na basic do sa ATR 160. So ayun lang, hopefully nag-enjoy kayo sa ating episode for today, and sana do sa mga nanonood na hindi pa nakakabili ng kanilang ATR 160, na nag-iisip pa lang at naghahanap ng mga reviews, sana matulungan ko kayo makapag-decide. And for me, sobrang worth it niya. I would highly recommend it. Go for it if isa to sa mga pinagpipilian nyo. Sobrang sulit talaga. Ayun lang. So again, it's Brian, and of course kasama natin si Kid, and kasama natin yung tropa, yung mga tropa natin sa Midnight Angels and sa Marilake All Stars, si Master Patrick, Bart, at si Van. Yan. So thank you so much sa pagsama rin nila sa atin dito sa trip na ito, and sobrang nag-enjoy kami ni Kid.
Yun lang. So from Louisiana, Laguna, it's Kirendad Motovlog. Thank you so much and see you in the next video. Peace!